Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat, lumalapit kami sa iyong trono ng biyaya ng may buong pagpapakumbaba at matinding pananampalataya. Kinikilala namin na ikaw ang Jehovah Rapha, ang Panginoon na aming tagapagpagaling. Sa oras na ito, itinataas namin sa iyo ang bawat parte ng aming pagkatao, ang aming laman, ang aming mga buto, ang aming daloy ng dugo, at ang aming espiritu. Panginoon, nakikita mo ang bawat hapdi at kirot na dinaranas ng aming mga katawan. Walang lihim sa iyong mga mata. Alam mo ang bawat selulang hindi gumagana ng tama at bawat bahagi ng aming sistemang nakararanas ng karamdaman. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang iyong kapangyarihan na higit pa sa anumang diagnosis ng doktor o anumang medikal na ulat. Idinadalangin namin ang mabilis na paghilom ng aming mga katawan at ang pagbabalik ng sigla sa bawat isa sa amin na nakararanas ng panghihina. Tulad ng iyong pagpapanumbalik sa lakas ng mga dakilang lingkod mo noong unang panahon, hinihiling namin na ang iyong banal na kuryente at buhay ay dumaloy sa aming mga ugat. Alisin mo ang anumang pamamaga, puksain mo ang bawat mikrobyo, virus o tumor. Sa bawat paghinga namin, naway maramdaman namin ang iyong presensya na nagbibigay buhay at nagpapanumbalik ng aming dating lakas. Naniniwala kami, Panginoon, na sa iyong mga kamay nagmumula ang tunay na lunas. Hindi lamang ito basta gamot o terapiya, kundi ang iyong banal na haplos na lumalagpas sa pisikal na limitasyon. Naway mahaplos mo ang aming mga karamdaman, pisikal man o emosyonal, sa mga pusong wasak at may dalang mabigat na pasanin na nagiging sanhi ng sakit ng katawan. Dalhin mo ang iyong mapagpalayang kamay. Sinasaway namin ang bawat espiritu ng karamdaman at bawat sumpa ng sakit na nagtatangkang manahan sa aming buhay. Iniuutos namin sa bawat organo ng aming katawan na sumunod sa disenyo ng Diyos. Sa pangalan ni Jesus, ang bawat bahagi ng aming katawan ay dapat maging ganap at maayos. Ipinapahayag namin ang pagpapawalang bisa sa lahat ng demonic assignments na ang layunin ay pahinain ang aming pananampalataya sa pamamagitan ng pisikal na pagdurusa. Kami ay tinubos na ng dugo ni Kristo at ang aming mga katawan ay templo ng Espiritu Santo. Kaya naman, wala nang puwang ang anumang kadiliman o karamdaman sa loob ng templong ito. Aming tinatanggihan ang anumang tanikala ng sakit at aming tinatanggap ang kalayaan na binili ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Habang kami ay naghihintay ng lubos na kagalingan, pagkalooban mo kami ng tatag ng loob upang hindi kami madaig ng takot o pag-aalala. Ang takot ay hindi mula sa iyo. Kaya sa pangalan ni Jesus, binabalot namin ang aming mga isipan ng iyong kapayapaan. Huwag mong hayaang manginig ang aming mga tuhod sa harap ng masamang balita. Sa halip, punuin mo kami ng katapangan na manindigan sa iyong mga pangako. Ikaw ang aming lakas kapag kami ay mahina. Sa bawat sandali ng pag-aalinlangan, ipaalala mo sa amin na ikaw ay kasama namin sa loob ng nagniningas na apoy at sa gitna ng bagyo. Ang aming pananampalataya ay hindi nakabase sa nararamdaman ng aming katawan, kundi sa katotohanan ng iyong salita na hindi nagbabago. Binubuwag namin ang bawat kuta ng depresyon at pagkabalisa na dulot ng matagal na pagkakasakit. Ang aming kagalakan ay nagmumula sa iyo at ang kagalakang ito ang aming magiging kalakasan upang malampasan ang anumang pisikal na pagsubok. Gabayan mo rin, Panginoon, ang mga doktor, nurse, at lahat ng manggagamot na nag-aalaga sa amin. Sila ay iyong mga instrumento. Pagkalooban mo sila ng karunungan na mula sa langit. Naway maging malinaw ang kanilang pag-iisip upang matukoy ang tamang lunas at tamang hakbang para sa aming mabilis na paggaling. Ipagkaloob mo sa kanila ang matalas na pakiramdam at malasakit upang sa pamamagitan nila ay maramdaman namin ang iyong mapagpalayang kapangyarihan. Ngunit sa huli, Panginoon, sa iyo pa rin kami nakatingin. Walang gamot na tatalab kung wala ang iyong pahintulot at walang operasyon na magtatagumpay kung wala ang iyong patnubay. Ikaw ang dakilang manggagamot na gumagawa sa likod ng mga tabing ng agham at medisina. Pinapahiran namin ng iyong banal na langis
ang lahat ng mga kagamitang medikal na gagamitin sa amin upang ang mga ito ay maging kasangkapan ng himala at hindi ng pinsala. Higit sa lahat, Panginoon, naway pagalingin mo rin ang aming mga pusong sugatan at linisin ang aming mga espiritu upang muli kaming makapaglingkod ng buong ningning. Maraming beses na ang sakit ng katawan ay bunga lamang ng sugat sa kaluluwa ng galit, pait at kawalan ng pagpapatawad. Hugasan mo kami ng iyong dugo. Alisin mo ang lahat ng lason ng nakaraan na dumidungis sa aming pagkatao. Nais naming maging malinis na sisidlan na karapat-dapat gamitin sa iyong kaharian. Pagaluyin mo ang iyong Espiritu Santo sa bawat sulok ng aming puso. Ipanumbalik mo ang sigla ng aming paglilingkod. Naway ang aming paggaling ay hindi lamang para sa aming sariling kaginhawaan, kundi upang maging saksi kami ng iyong kadakilaan. Ipinahahayag namin na ang bawat peklat ng aming nakaraan ay magiging tanda ng iyong katapatan. Kami ay babangon mula sa banig ng karamdaman na may bagong awit ng pagsamba. May mas malalim na pagkakilala sa iyong kapangyarihan at may mas matinding alab na ipahayag ang iyong mabuting balita sa lahat ng tao. Panginoon, sa oras na ito, aming kinakansela ang bawat sumpa ng lahi na nagdadala ng paulit-ulit na sakit sa aming pamilya. Sa pamamagitan ng autoridad na ibinigay mo sa amin, pinuputol namin ang tanikala ng diabetes, cancer, sakit sa puso, at anumang namamana na karamdaman. Hindi na ito dadaloy sa susunod na henerasyon. Ang dugo ni Jesus ay sapat na upang linisin ang aming family tree. Ipinapahayag namin ang isang bagong pamana ng kalusugan at mahabang buhay. Ang bawat isa sa amin ay mabubuhay ng sapat upang makita ang katuparan ng iyong mga pangako. Hindi kami mamamatay ng maaga. Kami ay mabubuhay upang ipahayag ang mga gawa ng Panginoon. Bawat organong bago, bawat tisyong bago, at bawat sistemang bago ay aming tinatanggap ngayon sa espiritual na dambana. Ang aming katawan ay tumatanggap ng instruksyon mula sa iyong salita. Sa pamamagitan ng iyong mga latay, kami ay gumaling. Ito ang aming sandigan, ito ang aming katotohanan, at ito ang aming tagumpay. O Espiritu Santo, bumaba ka sa amin ngayon. Balutin mo kami ng iyong presensya na tulad ng isang mainit na kumot sa bawat bahagi ng aming katawan na may nararamdamang lamig o pamamanhid. Ibuhos mo ang iyong init. Sa bawat bahagi na may sobrang init ng lagnat, dalhin mo ang iyong nakagiginhawang presensya. Kami ay naniniwala na ang himala ay nangyayari na sa sandaling ito. Hindi na namin kailangang makita bago kami maniwala. Naniniwala kami kaya makikita namin ang iyong kaluwalhatian. Ang bawat sakit ay lumalayas. Ang bawat kadiliman ay naglalaho. At ang liwanag ng iyong kagalingan ay sumisikat sa aming buhay. Kung naniniwala kang tinatanggap mo ang kagalingan habang ikaw ay nananalangin, i-type sa mga komento. Ako ay buo sa pamamagitan ng biyaya ng Diyos. Hayaan itong maging iyong pahayag ng pagpapanumbalik at pagpapahayag ng pananampalataya sa kapangyarihan ng pagpapagaling ng Diyos na kumikilos sa iyong buhay ngayon. Aming Ama at aming tagapagtanggol, kami ay nagtitiwala sa iyong kapangyarihan na magligtas at mag-ingat sa mundong ito na puno ng kawalan ng katiyakan, panganib at mga kaaway na hindi nakikita. Ikaw ang aming tanging takbuhan. Panginoon, ikaw ang aming matibay na tore. Itago mo kami sa ilalim ng iyong mga pakpak upang maligtas kami sa anumang panganib. Tulad ng iyong pangako sa awit 91, ang mananahan sa iyong kalinga ay mananatiling ligtas sa lilim ng iyong kapangyarihan. Idinedeklara namin na walang anumang sandata na ginawa laban sa amin ang magtatagumpay. Binabalot namin ang aming mga sarili, ang aming mga isipan, at ang aming mga espiritu ng mahalagang dugo ni Jesus. Ang dugong ito ang aming tanda ng kaligtasan na hindi kayang lampasan ng anumang salot o espiritu ng kamatayan. Sa bawat pintuan ng aming buhay, ang krus ni Kristo ang nakatayo bilang bantay. Panginoon, sa pamamagitan ng iyong autoridad, protektahan mo kami laban sa mga masasamang balak, sa mga sakuna,
at sa anumang banta na hindi namin nakikita. Sa pangalan ni Jesus, kinakansela namin ang bawat plano ng kaaway na naglalayong magnakaw, pumatay, at mawasak sa aming buhay. Pinapawalang bisa namin ang bawat sumpa, bawat masamang salita, at bawat sumpa ng kadiliman na ipinukol laban sa amin o sa aming mga pamilya. Ipinapahayag namin ang banal na proteksyon laban sa mga aksidente sa kalsada, sa mga kalamidad ng kalikasan, at sa mga karahasang dulot ng masasamang tao. Hiling namin ang iyong banal na kalasag na pumalibot sa amin. Walang puwang ang maiiwan na bukas para sa pag-atake ng kaaway. Kami ay selyado ng Espiritu Santo, at ang aming buhay ay nakatago kay Kristo na nasa Diyos. Naway bantayan mo ang aming pag-alis at pagdating, at ilayo mo kami sa anumang kapahamakan sa lansangan o sa aming mga tahanan. Sa bawat hakbang ng aming mga paa, naway ang iyong presensya ang mauna sa amin upang ihanda ang daan. Gabayan mo ang aming mga sasakyan, ang aming mga nilalakaran, at ang bawat transportasyon na aming sinasakyan. Iniuutos namin sa bawat mekanikal na bahagi at bawat gulong na gumana ng maayos sa ilalim ng iyong proteksyon. Sa aming mga tahanan, itatag mo ang iyong pader ng apoy. Hayaang ang aming mga bahay ay maging isang Goshen, isang lugar ng kaligtasan at liwanag habang ang paligid ay nababalot ng kadiliman. Hinahadlangan namin ang pagpasok ng anumang espiritu ng pagnanakaw, sunog o kaguluhan sa loob ng aming teritoryo. Ang bawat sulok ng aming tahanan ay iniaalay namin sa iyo. Naway ang iyong kaluwalhatian ang magsilbing bakod na hindi kayang buwagin ng anumang puwersa ng impyerno. Panginoon, palibutan mo kami ng iyong mga anghel upang maging kuta namin laban sa mga tukso at negatibong impluwensya ng mundo. Ayon sa iyong salita, nag-uutos ka sa iyong mga anghel na ingatan kami sa lahat ng aming mga lakad. Idinadalangin namin ang pagpapakilos ng mga anghel na mandirigma upang makipaglaban para sa amin sa espiritual na dambana. Gibain mo ang bawat bitag na inihanda ng kaaway upang kami ay madapa. Sa aming pakikipaghalubilo sa ibang tao, bigyan mo kami ng matalas na espiritu upang makita ang mga masasamang intensyon at lumayo sa mga maling ugnayan. Protektahan mo ang aming mga reputasyon laban sa paninira at maling paratang. Hayaang ang katotohanan ang maging aming pananggalang. Sa bawat desisyon na aming gagawin, naway ang iyong karunungan ang maging gabay namin upang hindi kami maligaw ng landas o mapasama sa mga sitwasyong magdadala sa amin sa panganib. Idinadalangin din namin ang kaligtasan ng aming mga mahal sa buhay. Naway manatili kaming ligtas at buo sa iyong pangangalaga. Panginoon, pinagkakatiwala namin sa iyo ang aming mga asawa, mga anak, mga magulang at mga kapatid. Sa kanilang pagpasok sa paaralan, sa trabaho o sa paglalakbay, huwag mo silang iiwan. Takpan mo sila ng iyong mga pakpak. Kung nasaan man sila ngayon, naway maramdaman nila ang iyong seguridad. Iligtas mo ang aming mga anak sa masasamang impluwensya ng social media, sa mga maling kaibigan, at sa anumang bisyo na sumisira sa kinabukasan. Ipanalangin namin ang isang banal na bakod, hedge of protection, sa paligid ng aming buong pamilya. Walang sino man sa aming pamilya ang mawawala. Lahat kami ay makakarating sa destinasyong itinakda mo para sa amin. Ang aming mga relasyon ay protektado rin laban sa pagkakawatak-watak at pag-aaway na dulot ng panunukso ng kaaway. Sa aspeto ng aming kalusugang mental at emosyonal, hinihiling namin ang proteksyon laban sa mga palaso ng kaaway na nagdadala ng takot, depresyon at kawalang pag-asa. Sa pangalan ni Jesus, sinisira namin ang bawat mental stronghold na binuo ng kaaway sa aming isipan. Ipinapahayag namin na kami ay may kaisipan ni Kristo, isang isipang puno ng kapayapaan, lakas at pag-ibig. Protektahan mo ang aming mga panaginip. Huwag mong hayaang gambalain kami ng mga masasamang pangitain o espiritu ng gabi. Hayaan ang aming pagtulog ay maging mahimbing at ang aming paggising ay puno ng bagong sigla. Kami ay ligtas
dahil ikaw ay hindi natutulog. Ikaw ang aming anino sa aming kanan. Ang araw ay hindi makakasama sa amin sa maghapon, ni ang buwan man sa gabi. Panginoon, idinedeklara namin ang espiritual na awtoridad sa aming mga komunidad at bansa. Protektahan mo ang aming lupain laban sa mga banta ng digmaan, terorismo at kaguluhan. Naway ang iyong kapayapaan ang maghari sa bawat kanto. Samahan mo, Panginoon, ng iyong presensya ang aming mga lugar ng trabaho at negosyo. Hayaang ang bawat transaksyon ay maging ligtas at malayo sa pandaraya. Kami ay nagpapasalamat dahil alam naming ang iyong mga mata ay laging nakatingin sa amin. Ang iyong pandinig ay laging nakabukas sa aming mga daing. Sa bawat hamon na aming haharapin, ang iyong proteksyon ay sapat na upang kami ay manatiling nakatayo. Maraming salamat, Panginoon, dahil sa iyo ay panatag ang aming kalooban. Walang dapat ikatakot ang aming mga puso, sapagkat ikaw ang aming hari at tagapagtanggol magpakailanman. Kung ikaw ay naniniwalang ang Diyos ang iyong matibay na tore at tagapagtanggol laban sa lahat ng panganib, i-type sa mga komento, "Ako ay ligtas at protektado sa ilalim ng mga pakpak ng Diyos." Hayaan itong maging iyong matibay na deklarasyon ng pananampalataya na walang anumang kasamaan ang makalalapit sa iyong tahanan o sa iyong buhay. Prinsipe ng kapayapaan, lumalapit kami sa iyong banal na harapan sa gitna ng isang mundong puno ng ingay, kaguluhan at ligalig. Kinikilala namin na ang tunay na katahimikan ay hindi matatagpuan sa yaman, sa kapangyarihan o sa kawalan ng problema, kundi sa iyong nananatiling presensya. Panginoon, sa oras na ito, idinadalangin namin ang katahimikan ng isipan para sa bawat isa sa amin. Sa gitna ng gulo ng mundo, pagkalooban mo kami ng kapayapaang hindi kayang ibigay ng tao, isang isipang panatag at malayo sa ligalig. Sinusuway namin sa pangalan ni Jesus ang bawat espiritu ng pag-aalinlangan, bawat tinig ng pagkabalisa at bawat kaisipang nagdadala ng takot sa aming kinabukasan. Iniuutos namin sa bawat bagyo ng emosyon sa aming loob. Tumahimik ka, huminahon ka, hayaan ang iyong kapayapaan, na lampas sa lahat ng pag-unawa, ang magsilbing guwardiya sa aming mga puso at isipan kay Kristo Jesus. Alisin mo ang bawat labis na pag-iisip at bigat na nagpapahinto sa aming mahimbing na pagtulog. Idinadalangin din namin ang kasunduan sa aming mga tahanan. Naway maghari ang pagmamahalan at pagkakaisa sa aming pamilya at pawiin mo ang anumang pagkakawatak-watak o tampuhan. Sa bawat pamilyang dumaranas ng lamat sa relasyon, Panginoon, dalhin mo ang iyong mapaghilom na kapayapaan. Gibain mo ang pader ng pride at puot na naghihiwalay sa mag-asawa, sa magulang at anak, at sa magkakapatid. Sa pangalan ni Jesus, kinakansela namin ang bawat plano ng kaaway na maghasik ng pagtatalo at hindi pagkakaunawaan sa loob ng aming mga bahay. Palitan mo ang bawat masakit na salita ng mga salitang nagpapalakas at nagbibigay buhay. Hayaan ang aming tahanan ay maging isang santuwaryo ng iyong espiritu, kung saan ang bawat miyembro ay nakararamdam ng pagtanggap, seguridad, at wagas na pag-ibig. Turuan mo kaming magpatawad gaya ng pagpapatawad mo sa amin, at hayaang ang iyong kapayapaan ang maging huling salita sa bawat diskusyon. Panginoon, idinadalangin din namin ang katiwasayan sa aming lipunan at para sa aming buong bansa. Naway matigil ang kaguluhan at manaig ang katarungan at pag-uunawaan sa lahat ng dako. Pinapanalangin namin ang aming mga pinuno, bigyan mo sila ng pusong nagmamahal sa kapayapaan at karunungang umiwas sa digmaan at karahasan. Ipalaganap mo ang iyong liwanag sa mga lugar na nababalot ng puot at rebelyon. Ipanalangin namin ang pagkakaisa ng mga mamamayan na malampasan ang pagkakaiba-iba ng paniniwala at katayuan sa buhay. Ipinapahayag namin na ang aming bansa ay pag-aari mo, at kung saan ikaw ang hari, doon ay may kaayusan. Sugpuin mo ang krimen at ang lahat ng uri ng pang-aapi sa aming mga lansangan. Naway ang bawat mamamayan ay makapamuhay ng payapa sa ilalim ng iyong banal na proteksyon at katarungan. Tulungan mo kaming magkaroon ng matibay na pagtitiwala sa iyong plano. Sa mga sandaling tila hindi namin nauunawaan ang mga nangyayari sa aming paligid, paalalahanan mo kami na ikaw
ang may kontrol sa lahat ng aming kinabukasan. Tulungan mo kaming mamuhay ng walang kaba dahil ang aming buhay ay nakasulat na sa iyong mga palad bago pa man kami isilang. Sa mga panahong tila gumuguho ang aming mundo, bigyan mo kami ng katiyakan na ikaw ay tapat at hindi mo kami pababayaan. Ang iyong mga plano ay para sa aming ikabubuti at hindi sa ikakasama upang bigyan kami ng kinabukasan at pag-asa. Sa bawat pagsubok, naway ang aming tugon ay hindi reklamo, kundi pagsamba dahil alam naming ang iyong kapayapaan ay sapat na upang kami ay makatawid sa kabilang ibayo. Higit sa lahat, hinihiling namin ang kalinaw ng aming konsensya. Linisin mo ang aming mga puso sa anumang galit o pait upang makamtan namin ang tunay na katahimikan ng loob. Kung mayroon kaming mga pagkakamali o lihim na kasalanan na nagnanakaw ng aming kapayapaan, patawarin mo kami, hugasan mo kami, Panginoon. Sa aming pakikipag-ugnayan sa aming kapwa, naway maging kasangkapan kami ng pagkakasundo. Kung mayroon kaming kinatataniman ng sama ng loob, bigyan mo kami ng biyaya na pakawalan ito ng tuluyan. Ang pait ay isang bilangguan, ngunit ang iyong kapayapaan ay ang susi sa aming kalayaan. Ipinapahayag namin na ang aming mga puso ay malaya na sa bigat ng nakaraan. Kami ay lumalakad ngayon sa liwanag ng iyong pag-ibig, na may malinis na budhi sa harap mo at sa harap ng lahat ng tao. Sa aspeto ng aming mga desisyon, hayaan ang iyong kapayapaan ang maging umpire o tagahatol sa aming mga puso. Kung ang isang hakbang ay hindi mula sa iyo, naway makaramdam kami ng hindi pagkapahinga upang kami ay makaiwas sa maling landas. Ngunit kung ito ang iyong kalooban, naway balutin kami ng isang malalim na katiyakan na walang anumang ingay ng mundo ang makagigiba. Panginoon, binibigyan namin ng autoridad ang iyong Espiritu Santo na maghari sa aming mga emosyon. Hindi kami magpapaalipin sa galit, sa inggit, o sa takot. Ang aming kaluluwa ay nakaugat sa iyo. Ang aming batong matatag. Sa bawat gabi na kami ay matutulog, idinedeklara namin na ang aming huling iniisip ay ang iyong kabutihan at sa aming paggising, ang iyong kapayapaan ang unang babati sa amin. Panginoon, aming sinasaway ang bawat spiritual atmosphere ng kalituhan sa aming mga lugar ng trabaho at sa aming mga komunidad. Ipinapahayag namin na ang kapaligiran namin ay puspos ng iyong kapayapaan. Ang bawat hidwaan ay naglalaho at ang bawat tensyon ay napapalitan ng pagtutulungan. Maraming salamat, Panginoon, dahil ikaw ang aming shalom, ang aming kabuuan at aming katahimikan. Sa iyo lamang matatagpuan ang tunay na kapahingahan ng aming mga kaluluwa. Ang iyong pangalan ay isang matibay na kanlungan kung saan ang matuwid ay tumatakbo at naligtas. Purihin ka, O Diyos, dahil sa gitna ng unos, kami ay nakakatayo ng panatag dahil ikaw ang aming kapayapaan. Kung nararamdaman mo ang banal na kapayapaan ng Diyos na bumabalot sa iyong isipan at tahanan ngayon, i-type sa mga komento. Ang kapayapaan ng Diyos ang naghahari sa aking puso at sa aking pamilya. Hayaan itong maging iyong pag-amin na anuman ang mangyari sa labas, ang katahimikan ng Panginoon ang siyang mananatili sa loob ng iyong buhay. Amang mapagpala, ikaw ang may-ari ng lahat ng pilak at ginto, at sa iyong mga kamay nagmumula ang bawat mabuting kaloob. Lumalapit kami sa iyo ngayon nang may pusong puno ng pasasalamat dahil alam naming ikaw ang aming dakilang tagapagtustos. Panginoon, buksan mo ang mga bintana ng langit at ibuhos ang iyong mga biyaya upang hindi kami magkulang sa aming mga pangangailangan. Ipinapahayag namin ang pagkaubos ng bawat sumpa ng kakulangan at kahirapan sa aming buhay. Sa pangalan ni Jesus, pinuputol namin ang bawat tanikala ng utang. Naniniwala kami na ang iyong kalooban para sa amin ay hindi lamang sapat kundi umaapaw. Gaya ng iyong pagpapakain sa libo-libo sa pamamagitan ng 5 tinapay at 2 isda, idinadalangin namin ang supernatural na pagpaparami sa aming mga pinagkukunan. Naway ang aming mga kamalig ay mapuno at ang aming mga sisidlan ay hindi kailanman matuyo. Panginoon, idinadalangin namin ang iyong biyaya sa aming paggawa. Pagpalain mo ang mga gawa ng aming mga kamay, ang aming mga trabaho, at ang aming mga negosyo
upang maging daluyan kami ng biyaya para sa iba. Sa bawat proyekto na aming hahawakan, naway naroroon ang iyong tatak ng kahusayan. Buksan mo ang mga pintuan ng oportunidad na walang sinumang tao ang makapagsasara. Ipagkaloob mo sa amin ang pabor sa paningin ng aming mga boss, ng aming mga kliyente, at ng aming mga kasosyo sa negosyo. Sinusuway namin ang bawat espiritu ng pagkalugi, pagnanakaw, at pagsasayang. Ipinapahayag namin na ang aming mga pinaghirapan ay hindi mapupunta sa wala. Sa halip, ito ay magbubunga ng saganang ani na magagamit namin para sa aming pamilya at para sa pagpapalawak ng iyong kaharian. Turuan mo kaming maging malikhain at mapamaraan at bigyan mo kami ng mga ideyang mula sa langit na magdadala ng pag-unlad sa aming kabuhayan. Turuan mo rin kaming maging matalinong katiwala ng lahat ng biyayang natatanggap namin, maliit man ito o malaki. Panginoon, huwag mong hayaang ang aming mga puso ay malason ng kasakiman o labis na pagpapahalaga sa material na bagay. Nais naming maging mga daluyan ng iyong pagpapala, hindi lamang mga imbakan. Bigyan mo kami ng karunungan sa pagbabudget, sa pag-iipon, at sa tamang paggastos. Ipaalala mo sa amin ang kahalagahan ng pagbibigay nang may kagalakan ang pagbabalik ng nararapat sa iyo at ang pagtulong sa mga nangangailangan. Naniniwala kami na habang kami ay nagiging bukas palad, lalo mo pang palalawakin ang aming mga hangganan. Hayaan ang aming buhay pinansyal ay maging isang testimonya ng iyong katapatan upang makita ng mundo na ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay hindi kailanman mapapahiya. Higit sa material na bagay, pagkalooban mo kami ng espiritual na kayamanan, idinadalangin namin ang mas malalim na pagkakilala sa iyo at ang paglago ng mga bungang espiritual sa aming buhay, ang pag-ibig, kagalakan, kapayapaan, pagtitiyaga, kabutihan, katapatan, at pagpipigil sa sarili. Ang tunay na pagpapala ay ang pagkakaroon ng malapit na ugnayan sa iyo. Naway ang aming espiritu ay laging gutom at uhaw sa iyong salita. Ipagkaloob mo sa amin ang mga biyaya ng karunungan, pagkaunawa, at pahayag upang malaman namin ang iyong kalooban sa bawat yugto ng aming buhay. Ipinapahayag namin na kami ay mayaman sa pananampalataya at mayaman sa mabubuting gawa. Ang iyong presensya sa aming buhay ang aming pinakamahalagang kayamanan at sapat na iyon upang kami ay maging ganap na masaya at kontento. Nagpapasalamat kami, Panginoon, dahil alam naming sa iyong kabutihan, palagi naming makakamtan ang sapat at higit pa sa aming inaasahan. Ipinapahayag namin ang kasapatan sa lahat ng oras. Sa mga panahon ng tagtuyot sa ekonomiya, kami ay mananatiling luntiang puno na nakatanim sa tabi ng daluyan ng tubig. Hindi kami matatakot sa anumang krisis dahil ang aming ekonomiya ay nakabase sa kaharian ng langit at hindi sa sistemang ito ng mundo. Iniuutos namin sa bawat maninira na lumayo sa aming mga ari-arian at sa aming mga pinagkukunan. Ang iyong proteksyon ay nasa aming mga pananalapi rin. Ang bawat sentimo na aming kinikita ay may kalakip na basbas na hindi nagdadala ng kapighatian. Kami ay magiging nagpapahiram at hindi nangungutang. Kami ay magiging ulo at hindi buntot sa aspeto ng pag-unlad. Panginoon, idinadalangin din namin ang pagpapala sa aming mga susunod na henerasyon. Naway ang aming mga anak at apo ay lumaking nakasandal sa iyong kasaganaan. Putulin mo ang bawat siklo ng kahirapan sa aming pamilya. Ipinapahayag namin na ang aming pamilya ay magiging kilala sa pagiging matulungin at mapagbigay. Pagpalain mo ang aming kalusugan upang matamasa namin ang mga bunga ng aming mga pagpapala. Ano ang saysay ng yaman kung walang kalakasan? Kaya naman, idinadalangin namin ang balanse ng kasaganaan sa lahat ng aspeto espiritual, mental, emosyonal, at pisikal. Hayaan ang iyong pabor ay magsilbing baluti na pumapalibot sa amin, na humihila ng mga tamang tao at tamang pagkakataon patungo sa aming direksyon. O Espiritu Santo, gabayan mo kami sa bawat transaksyon at desisyong pinansyal. Bigyan mo kami ng discernment upang makita ang mga bitag ng kaaway na nagbabalat kayong oportunidad. Pinapahiran namin ng iyong langis ang aming mga pitaka, ang aming mga bank accounts, at ang aming mga ari-arian.
Ang lahat ng ito ay pag-aari mo at gagamitin namin ito para sa iyong kaluwalhatian. Maraming salamat dahil ikaw ang aming Jehovah Jireh. Hindi kami mababalisa sa kung ano ang aming kakainin o isusuot dahil alam naming mahal mo kami at hindi mo kami pababayaan. Ang aming pananampalataya ay nakatimo sa katotohanang ikaw ay tapat. Sa bawat araw, asahan namin ang iyong mga himala ng pagkakaloob. Purihin ka, Panginoon, sa iyong walang hanggang kabutihan at kasaganaan. Kung ikaw ay naniniwala na ang Diyos ang iyong tagapagtustos at ang kanyang saganang biyaya ay bumubuhos na sa iyong buhay at pamilya, i-type sa mga komento, "Ang Panginoon ang aking pastol, hindi ako magkukulang sa anumang mabuting bagay." Hayaan itong maging iyong matibay na pahayag ng pagtitiwala sa kanyang banal na pagkakaloob at sa kanyang pangakong punan ang lahat ng iyong pangangailangan ayon sa kanyang kayamanan sa kaluwalhatian. Diyos ng hukbo na hindi kailanman natalo sa anumang laban, lumalapit kami sa iyo ng may pananampalatayang nag-aalab. Kinikilala namin na ang tagumpay ay hindi nagmumula sa sariling lakas o talino, kundi sa iyong biyaya at kapangyarihan. Panginoon, bigyan mo kami ng lakas na mapagtagumpayan ang anumang balakid na humaharang sa aming mga mithiin sa buhay. Sa pangalan ni Jesus, ipinapahayag namin ang pagguho ng bawat pader ng Jericho na humaharang sa aming pag-unlad. Iniuutos namin sa bawat bundok ng problema na lumipat at mabuwal sa dagat. Kami ay higit pa sa mga mapagtagumpay sa pamamagitan mo na nagmamahal sa amin. Sinusuway namin ang bawat espiritu ng pagkaantala, pagwawalang bahala at procrastination na pumipigil sa aming marating ang aming destinasyon. Ang bawat gawa ng kaaway na naglalayong harangan ang aming landas ay aming binubuwag ngayon sa pamamagitan ng iyong banal na awtoridad. Naway magbunga ng maayos ang lahat ng aming mga pagsisikap at plano na naaayon sa iyong banal na kalooban. Panginoon, idinadalangin namin ang tagumpay sa aming mga hangarin, sa aming pag-aaral, sa aming mga promosyon sa trabaho, sa paglago ng aming mga negosyo, at sa katuparan ng aming mga pangarap. Ipagkaloob mo sa amin ang spirit of excellence, gaya ng ibinigay mo kay Daniel, upang kami ay maging kapansin-pansin sa lahat ng aming ginagawa. Hayaan ang iyong pabor na mauna sa amin upang ang mga saradong pinto ay kusang magbukas. Ipinapahayag namin na ang aming mga kamay ay pinagpala. Anumang hawakan namin ay magtatagumpay at lalago. Huwag mong hayaang masayang ang aming pagod. Sa halip, hayaan ang aming mga ani ay maging sapat upang makapagbigay ng inspirasyon sa iba at magdala ng papuri sa iyong pangalan. Panginoon, alam naming ang buhay ay puno ng hamon, kaya hinihiling namin ang katatagan sa kabiguan. Kung sakaling kami ay madapa o makaranas ng pansamantalang pagkatalo, tulungan mo kaming bumangon ng may mas matinding determinasyon at pananampalataya. Huwag mong hayaang manatili kami sa alabok ng panghihina ng loob. Gawin mong tungtungan ang aming mga pagkakamali upang kami ay lalong tumibay at tumalino. Sa bawat hindi na aming matatanggap sa mundo, naway makita namin ang iyong mas malaking oo at mas mabuting plano. Ikaw ang Diyos ng second chances at ng bagong simula. Ang bawat pagsubok ay magiging isang testimonya at ang bawat paghihirap ay magiging isang tagumpay sa iyong takdang panahon. Gabayan mo ang aming mga desisyon upang bawat hakbang na aming gagawin ay patungo sa tagumpay na nagbibigay puri sa iyo. Hinihiling namin ang liwanag sa aming landas. Sa mga sangandaan ng buhay kung saan hindi namin alam ang pipiliin, mangusap ka sa amin ng malinaw. Huwag mong hayaang madala kami ng bugso ng damdamin o ng pressure ng mundo. Hayaang ang iyong salita ang maging sulo sa aming mga paa. Ipinapahayag namin ang paglaya sa bawat kalituhan at maling akala. Kami ay lalakad sa katotohanan at sa katuwiran. Ang bawat koneksyon na aming gagawin at bawat kontratang aming pipirmahan ay magiging gabay ng iyong Espiritu Santo. Lumalayo kami sa mga shortcuts na hindi kalugod-lugod sa iyo. Pinipili namin ang landas ng integridad dahil alam naming ang tagumpay na mula sa iyo ay walang kalakip na pait. Naway matapos namin ng may dangal ang aming mga tungkulin
at marating ang rurok ng aming mga pangarap sa tulong ng iyong biyaya. Idinadalangin namin ang kagalakan ng pagtatapos. Maraming nagsisimula, ngunit kakaunti ang nakakatapos ng maayos. Panginoon, gawin mo kaming mga finishers. Bigyan mo kami ng sapat na lakas ng katawan at talas ng isipan upang matapos ang takbuhin na itinakda mo para sa amin. Naway sa dulo ng aming mga pagsisikap, marinig namin ang iyong tinig na nagsasabing, magaling, tapat at mabuting lingkod. Ang aming tagumpay ay hindi para sa aming sariling kaluwalhatian, kundi upang ipakita ang iyong kapangyarihan sa aming buhay. Hayaan ang aming buhay ay maging isang buhay na patotoo na walang imposible sa taong nagtitiwala sa iyo. Idinedeklara namin ang espiritual na tagumpay laban sa lahat ng powers and principalities na kumakalaban sa aming banal na tadhana. Sa pangalan ni Jesus, winawasak namin ang bawat sumpa ng kabiguan na nagmula pa sa aming mga ninuno. Kami ay nasa ilalim na ng bagong tipan, ang tipan ng tagumpay at pagpapala. Pinapatahimik namin ang bawat tinig na nagsasabing, hindi namin kaya o hindi kami karapat-dapat. Ang aming kakayahan ay nagmumula sa Diyos. Kami ay matalino dahil sa iyong karunungan. Kami ay malakas dahil sa iyong lakas. At kami ay matagumpay dahil ikaw ang aming kasama. Sa bawat laban na aming kakaharapin maging ito man ay sa aspeto ng pamilya, pananalapi o kalusugan, ang bandila ni Jehovah Nisi ay nakataas sa itaas namin bilang tanda ng aming panalo. Salamat Panginoon, dahil bago pa man kami lumaban, itinakda mo na ang aming tagumpay at tinatanggap namin ang korona ng pagtatagumpay sa bawat bahagi ng aming buhay. Ang aming mga pangarap ay hindi lamang mananatiling pangarap, kundi magiging katotohanan na mahahawakan at makikita ng lahat. Sa iyo ang lahat ng papuri, pasasalamat at pagsamba, ngayon at magpakailanman. Sa pangalan ng aming Panginoong Hesus. Amen. Maraming salamat sa pagsama sa amin sa malalim na panalangin ito para sa kagalingan, proteksyon, kapayapaan, pagpapala at tagumpay. Naway tunay ninyong naramdaman ang alab ng Espiritu Santo at ang awtoridad ng Diyos habang sabay-sabay nating ipinapahayag ang mga pangakong ito. Ang bawat salitang binitiwan natin ay hindi lamang panalangin, kundi isang deklarasyong espiritual na magdadala ng pagbabago sa inyong buhay at pamilya. Hiling namin na sa bawat sandali, maranasan ninyo ang kanyang banal na presensya at ang katuparan ng bawat prophetic declaration na ating ginawa. Tandaan ninyo, kayo ay higit pa sa mapagtagumpay dahil ang Diyos ay nasa inyong panig. Kung kayo ay may partikular na kahilingan, i-comment lamang ito upang patuloy tayong makapagkaisa sa pananampalataya. Kung kayo ay napagpala, huwag kalimutang i-like at i-share ang panalangin ito upang maging daluyan din kayo ng pag-asa para sa iba. Naway ang biyaya at tagumpay ng Panginoon ay manahan sa inyo magpakailanman. God bless you.